Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Salamat, Lord, for this another day, O God, na namin din ito po. Listen to your word. Give us revelation, Holy Spirit, of your word, and help us na ma-apply na mo, Lord, na imong word. Anoint me, Lord, in Jesus' name. Amen. So, good morning. We are now in 1 Corinthians chapter 12. So, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware. So si Paul, of course, by the leading of the Holy Spirit, gusto niya or gusto po sa Ginoo na dili ta maimong ignorante sa iyahang mga gift or mga spiritual gift. I don't want you to be unaware. I don't want you to be ignorant. Kung nga dili gusto ang Ginoo nga ignorante ta sa mga spiritual gifts. Kay basig kita dugay-dugay na ta sa ministry unya wa pa ta kabalo ani nga mga spiritual gifts. That's why the Lord wants us nga maging aware ta or dili ta maging ignorante aning mga spiritual gifts. And unsa man ang use nila sa church. Now, and sa tuwa pong kinabuhi kining mga spiritual gifts. I don't want you to be ignorant about the spiritual gifts. Unsa man ang ilang use sa church or sa matag usa sa to ang kinabuhi na siya diha. In verse 2 na siya, you know that when you were pagans, you were led astray to the mute idols. However, you were led. Yan na siya do. So tanawon ninyo, in the past, ang mga Corinthians, no, nasaag pod sila by supernatural manifestations through their contact with the evil spirits. Pinaagi sa asa, pinaagi sa idolatry. And makita man nato, gidiscuss nato na dito sa chapter 10 sa 1 Corinthians chapter 10 nga once nga halad ka sa mga idols na ay evil spirit behind. Na jud ay nagpalikod nga yawa sa likod sa mga tanang ribulto nga imuhang gi worship, na jud evil spirit nga nagpaluyo ana. That's why nagingon siya diri nga kini nga mga evil spirit, no, nagled astray sa ilaha. So naapod sila ability nga maghimo og kanang mga supernatural kining mga evil spirit. Diba? Makita mo dinyo, magsayaw-sayaw man po ng mga rebulto. Ang uban po, ang kining mga evil spirit, magluha-luha po usahay. So, kining mga Corinthians na mga taga-Corinth, nailad po daw sila before. And nag-ingon siya nga kamo nga mga Corinthians na involved po mo ani nga idolatry. And you are in contact with the evil spirit when you are involved with the idolatry. So, but in those days, of course, na-led sila, nasaag sila kay maski kita po, no, before, mura kita po, batong una, dagan kay tag mga nangasaag po ta, ako po, utro po ko, nasaag po ko, mga sawa, ana po, dagan po kay mga asa po siya gibitbit, dadon siya dito sa mga kanang murag mananabtan nga nagigastorya mga anani. So nasaag na before, which is mao po ni gina-address karon ni Paul, no. However ni ana siya diha, you were led astray to the mute idols. However you were led, no. So pasabot nga however you were led means whichever way you happen to be led by the spirits which are operating behind those idols. So, kung asa man mo dadon aning mga evil spirit before, adito punta, ginaled mo dyan nila asa tapo at dalong. So, how will you know na fake kini nga spirit o tama ni nga spirito? In verse 3 niya na siya diya,
I want you to know, that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus na nasa sa NLT. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So mailan nimo nga fake kini nga spirito nga naman tungluon niya si Kristo. Dili niya acknowledge si Kristo. Tinunglo na ako na siya kanang dili na siya tinuod nagikan sa Holy Spirit. And of course, dili niya masulti ang lordship ni Jesus Christ mo na fake na siya nga spirit or dili niya i-lead kana nga mga tao in the lordship of Jesus Christ, fake na siya nga spirit. So mo yang gingon diha. So I want you to know niya na siya that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus Christ, and no one can say Jesus is Lord except the Holy Spirit. So the Holy Spirit exercise these gifts under the lordship of Jesus Christ. So nga nung dili man nimo ma-acknowledge si Jesus Christ kung tinuod na siya nga kuan nga nga gikan kana nga kana nga spirit diha kang Jesus Christ or sa Holy Spirit, no? So again, daghan kayog mga naga-operate og supernatural nga mga miracles, daghan kay mga gift nga ilang ginakuan, gina-operate. Mailana nimo kung i-deny niya si Jesus Christ, dili ni siya mao nga spirit ang ga-operate sa iya. Bantayan yun na nimo. Kay every Holy Spirit naga-operate siya under the lordship of Jesus Christ. Pasabot nga i-acknowledge dapat nimo ang i-acknowledge nimo si Jesus Christ. So mo na imong i-check kung na kay madunggan nga preacher nga naga-operate siya supernatural pero seldom niya or dili niya mabanggit si Jesus Christ. At the same time, dili niya ma-acknowledge ang lordship ni Jesus Christ. No, na ako'y nadunggan gani no nga maayo man og kuan, maayo man og kanang mo-operate siya og kanang deliverance. Oh. Pwede man maka-deliverance pod ang mga mananabtan. Di ba? Kaya ang yawa to yawa, pwede man magstorya kung mas taas nga rangko nimo. For example, ang mananabtan, medyo general nga yawa ang naa sa iya. Unya, ang naa diya sa iyang ginaayo sa kalintura lang is private lang nga demonyo. Pwede niya naman duan, pwede niya palayason, magtingala ka maayo mampod. Oh. Pero magtingala ka ani nga preacher, ma-recognize yun nimo nga dili yun nimo ang ga-operate kung ano man. Ningon man siya nga Jesus is powerless. Sa ato ba ginawalaan niya og power si Jesus Christ, ano makaingon man ka na nga Jesus is powerless nga equal ba siya sa Ginoo? So asa gikan ka na nga Holy Spirit ba ang naga-operate sa imo ha? Kay kung Holy Spirit ang naga-operate sa imo ha, you are under the Holy Spirit's power. Acknowledge nimo ang Lordship Jesus Christ. Dito ma-detect na nimo kung dili mao, kung fake ni nga spirit ang naa sa iya kay i-deny niya Jesus Christ. So klaro man kayo na. So yan na siya diha no in it is through the Holy Spirit that he will say he is the Lord of his life. No. So tulo ka butang, no? Tulo ka butang or tulo ka confession that attributed to the Holy Spirit. Number 1 is Jesus is Lord. Oh. And ikaduha, we confess that Jesus came in the flesh. Kanang duha. So, yang gingon sa 1 John 4 verse 2, this is how we know if they have the Spirit of God. Timanan daw ninyo ni, kung naabot, tinuod ba yun nga ng Espiritu sa Ginoo ka na katawhana, if a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus came in a real body.
Oh, that person has the Spirit of God. Isa di ay ka-confession nga makita dapat sa tao nga tinuod jud kana nga spirito ga operate sa iya, dili fake, is i-acknowledge, aside sa i-acknowledge niya si Jesus Christ as his Lord, kadua ma-acknowledge niya nga si Jesus Christ came from the real body. Oh. So these are the two confessions that we know that we are under the influence of the Holy Spirit or not. Kaya na nimo makuha, may bawaan. Kung dili niya acknowledge si Jesus Christ nga gikan sa lawas, na ay problema. Ngano man, una, dapat ma-acknowledge yun nimo nga si Jesus Christ nagmanifest siya sa flesh. Ngano man, para awaton nato nga kita naa ang Holy Spirit sa tuwa sa flesh, i-exercise nato the same pag-exercise ni Jesus sa mga spiritual gifts while naa dinhi sa kalibutan. Oh. So kung dili na niya ma-acknowledge, posible nga piki na nga spirito nga naa nag-operate ana nga propeta or kana nga pastor. Jesus Christ is Lord, at the same time ma-acknowledge niya nga kini nga si Jesus nagmanifest siya sa flesh, and angay nato ni awaton si Jesus Christ on how he used those spiritual gift while naa siya sa iyang flesh. The same flesh, no, nga naabot sa atoa, tan-awon nimo si Jesus Christ how he used the spiritual gifts niya. How he used his gift of healing, pag-heal niya. Oh. So how he used those gift niya nga mo-create og miracle. So kung dili nimo na i-acknowledge si Jesus Christ, kinsa imo nga awaton? Alangan mag-imagine lang ka kinsang unsaon pag-operate sa Holy Spirit sa mga gift dinhi sa yuta. Muna nga questionable jud kayo kung dili nimo ma-acknowledge si Jesus Christ as our forerunner ba, as our model on how he exercises spiritual gift. So duha, dili nimo ma-acknowledge nga si Jesus is Lord, or dili nimo ma-lead ang mga tao to the Lordship of Jesus Christ. Kay kung dili man gud nimo ma-acknowledge nga si Jesus is Lord, ang may tabo, ang mga tao pinaagi ng naa sa imo nga spirit, i-lead nimo ang mga tao under your lordship. Ikaw ang musikat ba? Mo na daghan kayo mga naga-create og miracle nga halos mo bow down na sila ana nga pastor or ana nga prophet. Murag kuan na ba? Murag makita ninyo ang point nga once na nag-create og kanang kuan, nag-create siya og kanang for example, na grabe ang deliverance. Grabe ang deliverance. Tapos kirig-kirig ang mga mata, ana. Tapos ma-amaze ang mga tao sa iyahan na noon ang lordship. Maligya na og oil para maghatag og healing, ana. Tapos ang may tabo, ang mga tao nahimo na siyang Lord. So mali na to siya, nga naman, dapat, kung tama ka na nga spirito, it will lead you to the Lordship ni Jesus Christ, dili sa imuha. O ninyo, so diyan na nimo ma-detect, apiki ni, nga naman, wala niya ginalid ang mga tao to the Lordship of Jesus Christ, ginalid niya ang mga tao to His Lordship. Tanawon po na ninyo, kung how they do that. Dili mo basta-basta magtuo-tuo, no? So padayon ta. So that's why in exercising our spiritual gifts, we can confess that Jesus Christ is Lord, and we can confess that Jesus came in the flesh. That is the test. Amen. So two important confessions concerning Jesus Christ, that everything you will do in exercising the spiritual gifts
is under the lordship of Jesus Christ. Wala jud kay ma-acknowledge ani. Mailhan po na nimo kung kana nga preacher kanang dili jud niya ma-acknowledge ba nga gikan ni ang gahom sa Ginoo. O kana kung iyahan na permanente, wala duda na kana. So ngano man, because the Holy Spirit, when you exercise this gift, is constantly speaking that Jesus Christ is Lord. Sa Ginoo jud ni. Ginoo jud ni. Mao na ang imong bukang bibig that Jesus Christ is Lord. Kay gikan man ka na sa Holy Spirit, niya ang Holy Spirit is constantly speaking that Jesus is Lord. So, of course, and ang Holy Spirit po, He cannot give that person a gift without the intention of using that person and the gift for proclaiming that Jesus is Lord by His life. So, dili po kahatagan, ana, nga gift sa Holy Spirit, kining spiritual gift, nga ang iyang intention is dili nimo i-proclaim si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Oh. So ang purpose di ay ngano hatagan ka ana nga spiritual gift is para ma-proclaim nimo nga tinuod si Kristo sa imong kinabuhi. How come dili nimo ma-acknowledge si Jesus Christ sa imong life? Oh, dito pa lang mo question na jud ka na murag wala lagi ni murag dili lagi sikat si Jesus Christ ani niya. Ngano lagi ni puro yawa lang permanente niya isulti. Kita mo ana sa mga kwan. Na ako yung uban nga makita nga preacher. Halos siguro murag sayang tibuok preaching, murag halos 50 niya kabalik-balik ang yawa. Ni isa wala niya nabanggit si Jesus Christ. Diya na ka magkuha sa mani. Ngano puro yawa naman iyang mustorya. The enemy! The devil! Wala siya. Tapos sunod na po, puro lagi yawa ni wala man lang si Kristo niya nabanggit. So magtingala na kaani, unsa man yun niya iyang gina-acknowledge. Out of the abundance ba sa iyang mouth, ay sa iyang heart, the mouth speak. Magtingala ka, puro yawa lagi ni istoryahan. Oh. Tapos, manggawa sa iyang mouth, na siya, Jesus is powerless. Na siya. Pero na siya explanation. Dili na nimo maingon kung under ka sa influence sa Holy Spirit, nga powerless si Jesus Christ. Oh. Mao na nga daghan kayong abuse in this area. So ay kailangan nga magbigin ta with these two confessions kay istoryahan man nato ang 9 spiritual gifts. Oh. So at least ma-acknowledge kini kung naa ka ani nga gift, always ma-acknowledge ang lordship ni Jesus Christ, and of course naa kay model nga gina-follow. Ma-follow nimo si Jesus Christ ngano man He came on the flesh. Sa ninyo? So it is impossible for us to see the proper use of spiritual gifts in any church unless the lordship of Jesus Christ is proclaimed. And of course, equally the fact that Jesus came on the flesh. So, di ba gingon niya sa second John, niya na siya dito nga, everyone who does not confess that Jesus is in the flesh is of Antichrist. Kung kinsa daw ang does not confess, niya na siya diha, nga si Jesus Christ nag-came sa flesh, has the spirit of Antichrist. Mao jud ay na ang kuanan. Mao na ang uban jud magtingala ka, dili nila masulti nga si Kristo nagpakatawang tao, dili nila na makuan nga mao na ato ang i-obey, mao na ato ang i-follow as an example how he exercised the spiritual gift. Dili ay kay i-lead man ka sa mga kalawakan, mo focus ka aning mga kalawakan o unsa ba? Unsa man na karon nang ato ang modelo ani? Unsa na to pag-exercise sa spiritual gift? Pero spiritual lang istoryahan.
never nimo ni madunggan nga na-acknowledge niya nga si Jesus came sa flesh. Pwede mo mag-review ana, katanawon ninyo unsa nila pag-preach ana. Wa jud mo'y makit-an madunggan nga si Jesus Christ came sa flesh. Nga kailangan mahimo natong model in exercising our spiritual gift. Kay lahi. Kay kumuingon sila nga ato si Jesus came to the flesh and mo ni ang ato ang model. Lahi. Kay ngano man, kung i-model nimo si Jesus Christ, magpabayad ba ka sa healing? Ang uban nagpabayad man sa healing. Oh. Tama? Pabaydon man ka sa healing. Kung wala jud nimo ni na model si Jesus Christ, ya si Jesus Christ wala man jud na siya nagpabayad. So didto nimo makita nga piki ni ngano man wala nimo gi-copy nga si Jesus Christ o gi-preach nga si Jesus Christ came on the flesh nga mao ni atong awaton. Ngano dili niya ma-preach ngano man dili man niya ginaawat. O so kay kinsa kagaawat? O sayawa jud ni. O naingon ko sa inyo kaganiya, naapoy supernatural ang yawa. Nahil man lagi pastor, pag abot sa mananabtan, nahil man lagi. Akong giingon, nga ang yawa maka-create pud siya og supernatural. Oh. Then verse 4. Now there are varieties of gifts. Nay mga different gifts, but the same lang na spirit. Yan na siya diya. So ang Holy Spirit give us a variety of gifts. So mao ni atong i-discuss karon kining 9 na spiritual gifts. Of course kining gift of grace nato nga kining gift of grace no nga freely gihatag yun niya kining mga spiritual gifts that we deserve no kanang not now gi-deserve nato. Deserve na ko ni dili freely gihatag na sa tuwa kining mga spiritual gifts. And they are given to different people. Dili the same. Lailahi taog mga spiritual gifts. Unlike the fruit of the Holy Spirit, dapat kita tanan parehas na ata ani. Ang fruit of the Holy Spirit na ka dapat love, peace, joy. Ang fruit of the Holy Spirit dapat need nato ni tanan. Pero kaning gift sa Holy Spirit naalay mga some part sa body ni Christ sa ato pwede ninyo i-assess karon kung naa ba ka ani, pero dili tanan naa ka ani. Some lang. Sama good sa kuano. And 9, di ba? 9 man tong fruit of the Holy Spirit. Naapod 9 nga spiritual gifts nga tong i-discuss today. Now, so kining 9 nga spiritual gifts, they are given to men or to us separately by the Spirit to different believers. Okay? Sa mga believers lang ni ihatag. Dili ni ihatag sa unbelievers kini nga mga spiritual gifts. That's why yang gingon diya in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 padayon ta, there are varieties of gifts but the same Spirit. And in verse 5, there are varieties of ministries and the same Lord. Yan na siya diya. So na mga different ministries pero same nga Lord. There are different ways in which these gifts are being exercised, no? And different ministries having the same gifts but different ministries. Yan na siya diya. In verse 6, there are varieties of effects. So lahi po daw ang effect. But the same God who works all things in all persons. So naay kini nga mga gift na sila'y naay different gift, naay na siya different gifts or naay different gifts, naay different ministries at the same time naay different nga effect kung nga ma-produce ani nga mga gift. So laylay ang iyang effect. For example, gift of healing bring na siya healing. Laylay ang iyang effect. Pero who works in all things
in all na siya. There are varieties of effects, but the same God who works in all things, in all person. So pasabot, makita na ninyo dire sa verse 4, 5, and 6, makita nato dire ang unity sa Holy Trinity. Unsa ang verse 4? The same Spirit. Ang verse 5, the same Lord. And verse 6, the same God. No? So this gift must not divide the body of Christ. No, kani nga gift, no, of course, ma-edify or kani nga ma-build ang body ni Christ, not to divide. Kay kita nimo the Son, the Lord, the Holy Spirit, the Son, and the Father, God, tulo. Verse 4, verse 5, and verse 6. Paano to? But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Mo na yung purpose niya. Each man is given a gift by the Holy Spirit for the common good, para ikaayo, for the betterness sa church o sa matag-usa sa tuwa. Antayan ninyo, ang purpose aning mga gift is for the common good. No. It is given for our benefit na siya diya. So that's why kita nga mga believer nga gihatagan ani nga gift, mura po taog part ba sa lawas. Sample ani. For example, gift sa hand, sa lawas na to. Para asa man ang lawas, para sa ikaayo sa imong para asa imong kamot, para sa ikaayo sa imong lawas. Tama? Para asa man imong mata, para sa ikaayo sa imong lawas, para asa imong baba, para ikaayo sa imong lawas. Kay kung dili mo function imong lawas, maluya ang dili mo function imong baba, maluya pod ang imong lawas. Kung dili mo function ang imong kamot, maluya pod imong lawas. So same sa atoa. Kini daw mga spiritual gift nga ihatag sa atoa is for the common good or for the benefit sa matag lawas body ba ni Christ. Ako ninyo? So dili jud na nimo pwede gamiton ka nga spiritual gifts for your own good, para lang sa imong sarili. Para jud sa body, sa matag-usa sa ato ang mga believers. Nakuha ninyo? Again, balik ko na ako, kung naaman mo ani nga mga gift nga i-discuss nato today, kailangan ninyo masabtan nga para di ay sa body kana nga gift para sa church. Nakuha ninyo? So, kung naaman ka ani nga mga gift, dili nimo gamiton para sa imong personal nga gain. Nga para lang sa imuha magkakwarta ka, para musikat ka, dili na mao. For yamang gingon diri, for the common good. Sa mana, para sa ikaayo sa church or sa iyang katawhan. Amen? So, number 1. Excited na ba mo ma-discover inyong mga gift? 1 Corinthians chapter 12 verse 8. For to one is given the word of wisdom. So number 1 nga gift is a gift of word of wisdom. Unsa man ning word of wisdom? Kini siya, mura ni siya mga practical nga word, no? Mura siya susi ba nga mo-open sa difficult nga door in a particular problem. Kana ganing word nga imuang madawat, na word nga imuang maater, no? Nga makasulbad sa iyang problema. Mao na word of wisdom. No? We need a word of wisdom, especially kung naa kay kaistorya nga nagka-problema. So, kana nga word of wisdom, gift na siya nga ihatag sa Holy Spirit sa imo para masultian nimo siya unsay solusyon sa iyang problema. Gift di ay na. Magtingala ka, mastorya ra na nimo sa iya and masolusyonan na iyang problema. And naay couple nagpa-minister sa kumo 10 years ago siguro, nakita mi ato ang fasting and pray worship New Songs Conference sa Apo View.
Niduol siya sa mua, pastora na siya ba? Nakainomdom pa ka sa mua. Dili na, anak ko sa ila. Kami itong nangadto sa inyo ang balay, once, gabi ito siya, niya about na magbulag na unta mi ato, niya na siya, tong pastora. Nakakay nasulti sa mga nga word, nga maoy nakasulbad sa mga kaminyoon. Ako, wala ko kay numdum, unsa na akong nasulti sa ilawa, nagani ko kay numdum sa ilang nawong. Then niya na siya sa mga nga, kana nga word pod pastor nga nasulti nimo, maupod na ang ginagamit namo sa mga couple sa church, especially na ana sila yung mga problema. So, naa kay nalitok nga nakasulbad sa ilang serosyon, gift di ay na siya sa imuha. So, ma-amaze ka ba? Ako, nagyan ko kabalo. Pero naara kay na storya sa iya ha, nga nag-create og solusyon sa ilang dako nga problema kay magbulag naman to sila. Pastor ni silang doa. So, di ba? Like for example, gipangutana si Jesus Christ. Niya na siya diha, no? Di ba? Niya na man siya diri sa Luke 21 verse 15. Jesus says, I will give you a mouth and wisdom. Niya na Jesus. That all your adversaries shall not be able to resist and refute. No? So, naausay ba ka ng naay ka ng supakiro diya sa inyo Tapos magtingala ka, hatagan ka word ni Lord nga ma-refute or ma-rebuke kani nga kuan nga gasupak sa imuha. Magtingala ka, no? Matubag kanang iyang kuan mga ginastorya pinaagi sa word of wisdom nga gihatag ni Lord sa imuha. Di ba? For example, ani na lang no. Katong nangutana sila kang Jesus Christ, niya na sila, gipangutana si Jesus Christ, tama ba nga mag-honor ka kay Caesar? Niya na sila kang Jesus Christ, di ba? Unsang iyon ni Jesus Christ? Nguha siya og coins. Tapos, unsa may naa diya sa coin? Ang nawong ni Caesar. Niya na si Jesus Christ, give to Caesar what is for Caesar and give to God what is for God. Mao na mga word of wisdom. Nga dili na ka magkara-kara ba unsa imong itubag. Gift di na siya. Gift. Nakuha ninyo? So, kana. And kana pod nga word of wisdom is ihatag na ni Lord sa imuha para matubag ang mga difficulties sa uban. Kanang galisod og solusyon sa ilang mga problema. Magtingala ka pag storya nila sa imuha, mugaan ang ilang kinabuhi ngano man na kay word of wisdom. Next, word of knowledge. Kanang nga gift. Gift of wisdom, gift of knowledge. Mo ni mga spiritual gift. 9 money. In verse 8, and to another, the word of knowledge. Niya na siya diya. So, unsa man ni? Kani siya supernatural ni nga knowledge. Dili nimo ni ma-acquire sa pag-study nimo sa Bible. No, like kani siya nga supernatural knowledge, it can cover, it can cover many areas. Then magkaroon ka ani ka ng revelation of God's word through the Holy Spirit. And masabtan pod nimo ni, especially kining mga passage sa scripture nga wala jud ka kasabot pero magtingala ka masabtan nimo, mao na siya ang supernatural word of knowledge or gift of knowledge. So example ani, kato ganing ni ana si Jesus Christ dito kay Nathaniel. I saw you under the fig tree. Niya na si Jesus Christ kay Nathaniel. Giunsa man nimo pagkabalo nga gikan ko di sa fig tree nga naglingkod. May ana ba? Hatagan ka si Lord og mga supernatural nga knowledge. Tingala ka gastorya mo, nganong nakabalo lagi ka? Nganong murag ka na imong ginastorya ba? Murag mao lagi na ang ako ang agian. Murag ana, mag-ana ang imuhang kastorya. Nade kay supernatural knowledge.
And kana nga gift of knowledge nag-lead kay Nathaniel nga i-surrender niya yang life sa Ginoo. So, makita na ninyo, ang gift of knowledge mag-lead dapat sa tao under the lordship of Jesus Christ. So, kung nakana nga gift of knowledge, dapat kanang imong nastoryahan, ma-lead siya dito sa lordship ni Jesus Christ. Nakuha ninyo? So, diri na to kaganya, mao to ganitong duha ka check na to kaganya, duha ka confession nga number 1, Jesus is Lord. Kay nga naman, ang uban nala, maayo lagi ka managna, o maayo lagi ka, nakabalo lagi ka sa akong situation, ipamalita na niya nga maayo ni managna, wala na nahimo na kang mananabtan or kanang manghuhula. Oh. Tapos, nga dapat di ay ato katungan knowledge, mag-lead siya nga dawaton niya si Kristo or mag-lead siya nga si Lord Jesus ang Lord sa iyang over sa his life. Amen? So, ang word of knowledge, akong balikon, will open the people's heart to the gospel. And ikatulo, nga gift of the Holy Spirit is to another, na siya diha, faith by the same Spirit. Gift by the same Spirit. Na siya, gift of faith by the same Spirit. Na siya, no? Dili ni siya faith, gift of faith by the same Spirit. Dili na siya gift of faith for our salvation. Dili po siya faith for a victory of our sins. Dili na siya nga faith nga dawaton nimo si Kristo. Dili po niya siya faith nga kuan nga magkaroon kag victory sa imuang sin. And dili po na siya faith through hearing and hearing the word of God, di ba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Dili na siya nga faith. Example, ani? Katong time nga gipakalma ni Jesus Christ ang bagyo katong naa sila sa boat ba. Mao na nga gift di ay na. Gift of faith by the same Spirit. Ako nakuha na ako ni, how many times na ako ni nga na-practice pod. Nay one time nag-life group mi diya sa Maa. O nya karon kay nahuman mig life group. Kauban ako tong isa na ka-disciple nga katong board member na karon. Nag-life group mi sa Maa. Karon pauli na mi. Ang mga tao is nagdali-dali na sila og hawa kay nag-ulan. Ay kanang mag-ulan na ba? Mag-ulan. Kay nga naman, wala man sila source sa tubig. Kay squatter naman to. So magsag-ob sila og tubig. So, ang akong gihimo, kay unsaon na mo paggawas dito sa squatter, maglapok-lapok po mi ditong duha sa akong disciple. Ang akong gihimo, while nag-pray mi, ako gi-command ang rain nga mo stop in Jesus name. Pag-command ako sa rain in the name of the mighty name of Jesus, I command you rain to stop. Ni kalitra man naghunong ang kwan. Ang tubig ay kanang ulan. Murag nagtinanaway mi sa akong kauban, katawa po, murag nagkasya katawa nga naman, excited good sila nga mugawas na mauman naman ang life group kay magsag-ob sila sa tubig. Unya gipaundang na ko ang tuig pinagi sa prayer by faith. Gift di ay na siya. Katawa na nun, imbis ka magsag-ob na unta sila tubig, napaundang na nato nun ang tubig. Katawa ming duha, bagalakaw ming. Oh. Tapos dito po sa Mount Apo, nagsaka na mo sa Mount Apo, ni ana ang guide na mo, ana siya nga, dili na mo musaka. Ingon aning orasa, alas 9 na gud minang saka. Kay nga naman, ang clearing sa Mount Apo, makita nimo ang clear kayo nga view sa Davao, tanan-tanan sa palibot. Is kwan, kanang dapat 2 o'clock ni saka na ka, kay pag-abot sa alas 6, alas 5, clear pang sky. So alas 9 niya na sila, imposible jud kayo nga namoy clearing sa taas. Ni saka ra gyapon mi.
Kay excited lagi mo saka. Pag abot dito sa taas, nidupa ko dito sa taas, anak ko dito sa taas, anak ko. In the mighty name of Jesus, I command you cloud to be cleared right now. No, ginay-hinay bitaw kahawan ang kuan, ang clouds, nawala ang kuan ba, ang tabon sa Mount Apo, tapos nahimong clear. Ana tong amo ang guide, mura man kag si Moses, ana siya kay nakita man niya naman siya sa among likod. Ana ko, in Jesus name I command yung cloud to move. Ana ko siya. Hala, ano ko na-amaze po gulod. Salamat kayo. Gift of faith di ay na siya. And katong anniversary po namo one time nga nami diya sa Crocodile Park, nag-ulan man. Tapos kanang kuan, kanang si tawag ani, tig-ulan man to siya niya, dagom ng langit. Unya anniversary sa church. So, ako may gipalit sa prayer, akong gi-command nga today walay ulan in Jesus name. Ikaw nga clouds hawa diri, ikaw nga dark clouds hawa diri. Ay kong i-declare nga walay rain nga may tabo. Ulo naginay-hinay og kakuan, kahanaw ang langit, and nahimong clear ang sky. So ngano man gitubag ni Lord? Of course, para man sa church, para man sa iyang mga anak. Dili naman para sa ako. Nakuha nato. So ikaupat is kanang gift of healing. Of course, magtingala ka na kay gift nga makahil sa mga tao. Kana. Naba mo ana, no, pasabot gift na siya sa inyo. So dapat similar pod nga ministry pag-heal ni Jesus Christ sa manay sakit. Ikalima, gifts of effecting miracle. Mamayang gingon sa verse 10. And to another, the effecting of miracles. So unsa man ni kaning effecting of miracles? Naay difference between effecting miracles and gift of healing. Na sila difference. Ang gift of healing, di ba? Ma-heal ka sa imong sakit, ana, gift of healing. Pero kining effecting miracles, miracle is greater ni siya than healing. Kaya usahay man gud ato nasabtan ang na-heal siya, gift of miracle, dili na siya mao. Ang gift of miracle mas higher di ay ni siya sa gift of healing. Like for example, ang effecting miracles nga gihimo ni Jesus Christ katong gibuhi niya ang patay. Mao na siya effecting miracle, gift of miracle. Kanang mabuhi og patay. Ako wala pa ko nakabuhi og patay. Pero I don't know kung namatay ito siya o dili, katong isa nga nabanggaan nako tunguna diya sa may Katalunan na lupasay yun siya dito sa akuan. Wala na jud siya na kanang pagbitbit na ako, bitay na ang iyang ulo, ana. Wala na po na ako siya na pislit ba, pero napislit kung patay na siya o dili, besa murag dead na siya ba dito sa dalan. Kaya na bunalan man na iyang ulo. So ang natabo, no, ako siyang sa ka-desperate na ako ba, kay ako gaisip dito, anak ko, Lord Jesus, anak ko siya, buhi ani nga tawana in Jesus name, I declare life ani nga tawana, desperate kay ka ba? Tapos, na siya, nabuhi, karga na ko na yung sakyanan. Tapos, na-amazed ko kay pag-abot sa ospital, after mga 2 days, 2 days na siguro, gawas ang iyang mga x-ray, CT scan, wala di tama ang iyang ulo. As in, ma-amazed ko ba? Ma-amazed ka. Na-adjud gift of miracle nga gihatag ni Lord. Same sa inyo pwede di ay mo magkaroon ng gift of miracle. Amen? Gift of healing, gift of miracle. Di ba? Like for example, kato ganing bata nga naborn siya nga blind. Di ba? Dili man to sakit. Kay pagkatawo niya, wala naman siya mata. Paghikap ni Jesus Christ, nagkaroon og mata, og nakakita. That is miracle. Dili na siya healing. Kuha ninyo? So, it was given, kining gift of miracle, it was given in the church. It must be fulfilled. The same function
of the physical body of Christ while He was on earth. So same dapat ka mag-exercise anang gift of miracle of healing. Nagpabayad ba si Jesus Christ katong gibuhi niyang patay? Wa. Pawaton na nimo. Kay lahi man karon makabuhi ra kag patay to ara. Wan lang kanang persisyon na ka. Okay sa magpabuhi patay din eh. Persisyon niya nga naman wala man na follow nga model si Jesus Christ. Ikaw unom nga gift. Gift of prophecy. Kini, it is a spoken gift. Oh, gift na siya pagpamaba. Kabalo ba mo sa tanan nga gift? Dili kining gift of miracle, dili kining gift of healing. Ang pinaka-greatest gift is the gift of prophecy. Di ba? Nana siya diya in verse 10, and to another, prophecy. So, gift of prophecy. So, dili ka ng paghimog miracle ang pinaka-greatest gift. Kaya abi manggod na to, ang makabuhi og patay, mao na yung pinaka-greatest nga gift. Nabuhi gud ang patay. Pero ang pinaka-greatest day nga gift is the gift of prophecy. Ngano man, kabalo ka, mo transmit or mo speak sa word ni God nga gi-utter niya sa imuha according to the need ana nga person. No? Kung unsa man ang need ana nga person, kung hungan ka sa Ginoo, unsa may angay nimo nga istorya ani nga tawhana. That is a gift of prophecy. Kanang kabalo ka ba nga kabalo ka i-transmit kana nga word nga gikan sa Ginoo. So ang gift of prophecy dili po ni puro Bible teaching ang imo itudlo. But ang word nga mo correct, mo rebuke, mo encourage, mo build up, and at the same time kana mo build up kana nga person in accordance sa iyang need. So kung kana nga tao need i-rebuke, hatagan ka sa Ginoo og word of prophecy para i-rebuke na nga tao. Di ka magpataka. Diya magka-problema ang isa ka leader kung ang iyang ginastorya fleshly lang ba? Dili gani siya mangutana sa Ginoo kana nga word exactly nga istorya sa iya, wala gyud may tabuan ng tawana. So you need kanang word of prophecy or gift of prophecy. Amen. Even sa group, no, kung gipadala ka nga mo storya diha, mangayo yun ka sa Holy Spirit unsa may angay nga istorya diha nga grupo. Ikapito, the gift of distinguishing the spirits, and to another na siya diha, the distinguishing of spirits. Hatagan ka og gift para ma-recognize nimo kung piki ba na ang espiritu or tama ang espiritu go-operate anang tawana. Ako daga na kay ko ana ma-observe, no, even sa to ang mga deliverance, even kanang inyohang mga katawa-katawa usay. O kana. Ma-discern na mo na kanang mag-spend time ta nya ay mag-soak ta or mag-spend time ta sa presence ni Lord. Magpapuno ta. Mailanan na mo na siya kung dili na mao nga espiritu ang ga-manifest sa imo. Gift di ay na. No, kung kana siya nga tao, tinuod ba nang iyang ginapakita sa imo o dili, ma-discern na mo na. Maski di mo storya. Naami ana pud nga gift. Abot sa inyo hapod. I believe nung napod mo ana pangayo ara pud sa Ginoo. And kini baya dili ihatag sa Ginoo sa tanan. Dili pud ka kapili. Which is we are, so number 7 yan na siya diha. We are given to give. We are given, hindi na siya diha. Verse 10 na tanong. And to another, the distinguishing of spirit. So, giyatagan tao gift para ma-recognize kung counterfeit na o dili. Number 8, kaning gift of various tongues, speaking in tongues, gift di ay ni. Mano nga, isa ni siya ka gift nga gihatag po sa church sa atua.
makastorya ka og language nga wala nimo na learn. Which is in chapter 14, dapat kini nga gift of speaking in tongues sa church is ma-accompany sa gift of interpretation. Partner ni sila. And kini nga speaking in tongues, ido dapat nimo ni in private nimo nga time sa Ginoo. Dili nimo ni ipugos sa church, nga kamutanan sa church, ipa-speak in tongues nimo. Nasabtan ninyo ni? Kay kung basahon nimo ni siya, mo edify man daw sa imuha ang pag-speak in tongues. So pasabot nga dili jud nimo ni siya i-exercise pud sa diha sa simbahan nga wala pud siya na accompany sa gift of interpretation. Mo na si Paul niya na siya, mas makadaghan pa ko sa inyo ha nga maka-speak in tongues niya na si Paul. Pero wala na ko na ginahimo dinhi sa dako nga gathering. Ginahimo niya during his private time with the Lord. Pasabot, mao ang iyang love language ba kay Lord? Oh. Dili na nimo pwede ipuwersa di sa simbahan o kamo tanan ipatangs. Mali ni siya nga teaching. Oh. So, kini siya, it is a supernaturally learned nga language. And dili nimo ni siya ma-attain kining gift of tongues by hard effort. Kanang ipugos nimo ba nga ipadayon ang speaking tongues, mugawas lagi na ipadayon, dili oy gift man eh. Dili nimo ni pwede ipugos. Ngano man ang Holy Spirit ang muhatag sa imo ha, ani nga gift. Oo. Ngano ipwersa ninyo karon sa mga tao kana nga spiritual ay nga tongues. Oo. Dili mo ni pwede mao na nga it cannot be attained by hard efforts. Maski pila nakakatuig sa simbahan. Dili man ni tanan. No? It was God, no, ang naghatag aning ability to express the burden of that person. Kay sometimes gikapoy ka, halos di nakakabalo sa imong iampo. Ang isa ka gift para ma-express nimo kana ang kabug-aton nimo kay wala ka kabalo na sa imong istorya pero ang gusto nimo mostorya sa Ginoo, magtingala ka hatagan kag utterance. Hataga kag utterance sa Holy Spirit, dili control. Nakuha ninyo? The Holy Spirit will give us utterance unsa imong isulti. So kung mustorya ka karon og tongues, ang Holy Spirit na siya different language, ang Holy Spirit ang naghatag og utterance. Pero pag abot sa control, kanang magbunga-bunga na imong baba nga wala na kay control, possess na ka sa yawa. Kay ngano man ang Holy Spirit dili man siya mo control. Dili man siya mo possess. So kung dili nimo makontrol ang imong baba, kay abi nimo nagtangs ka, it is not from the Holy Spirit. Ngano man ang Holy Spirit muhatag ra mag-utterance sa imong istorya, pero never siya mo control sa imong baba. That's why kung ikaw gatangs ka nga wala na kay control sa imong dila o sa imong tongue, sa imong mouth, dili na mao nga spirit ang ga-control sa imong. Mao na niya na si Paul, I prepare niya na siya diha nga dili ko mustorya sa inyo in tongues. Mas i-prepare pa nako nga kanang masabtan ninyo akong istorya kaysa mag-tongues ko dinhi. So kung naaman mo ana nga gift niya na siya diha, ato ni siyang i-discuss ni sa chapter 14. Pero dapat ang interpretation kung gusto nimo nga nay nagtang. For example, naga-worship diha, nagtangs ka diha. Dapat naay kuan. Nay mo interpret sa imong gitangs dito sa church, sa big gathering. Amen. Mao po na I don't know kung naaba na sa tuapod ang gift nga mo interpret og tongues.
And last, kato na ang interpretation of tongues. Diba? Saman to. And to others, and to another, the interpretation of tongues. So, ang mind sa Ginoo ma-reveal sa particular church, pinaagi aning gift of interpretation of tongues. And tanan ni nga gift nga nine, ang purpose niya is to edify the church. Dili para i-discourage ang mga tao sa simbahan. I-unite ang church, dili bulag-bulagon ang mga tao sa simbahan. Dili siya mag-create of fear. Sana, nagtangs ka, murag yawa na ang imuhang tangs. Murag, di lagi ni mao, kaya nag-create naman og fear ang imuhang tangs. Oh. Mag-cause na nun sa division sa church. Oh, manoy bantayan na nimo. And mag-enta ani sa verse 11, yan na siya diya. But one and the same Spirit works all these things. Sa spirit of healing, kanang gift of healing, tongues, tanan to nga mga gift is one lang nga spirit ang nag work anis nila tanan. Gift of miracle, tanan, one lang nga spirit. Ang Holy Spirit ra jud. And asa niya nag-distribute? He-distributing to each one individually just as He will. Iyahang pagbuot kung hatagan ka ni og dili. Maski pangayon ni mo ni, kung dili niya ihatag sa imo, wala kay mahimo. Pero ang gift of the Holy Spirit is ay kanang fruit of the Holy Spirit. Equally naa ka dapat ani. Equally naa ka. Pero kining gift of the Holy Spirit is ang Holy Spirit ang magbuot kung kinsay hatagan ni ani. We cannot choose a gift. Dili ka kapili. Lord, Holy Spirit, hatagi daw ko aning supernatural nga gift. Di ka kabuot, ana. Dili ka pwede mahimong choosy sa mga spiritual gift. Dili pwede magpiki-piki. Oh. Naba diya, dili po nimo pwede ipiki kini nga mga gift kay ang Holy Spirit. Oh. Naba discerning spirit. So it is the Holy Spirit will choose whom He gave this spirit, this gift of the Spirit. If we seek Him, He can give to us what is best for His church. Yes, pangayon nimo, pwede na ihatag para ikaayo sa imuha, sa simbahan, dili ipakaayo nimo. Kaya unsa may motive nimo pangayon nimo ang gift of miracle para mo sikat? Kwarta. Kagwarta. So kana, ang Ginoo ra jud mo hatag ana sa to. But you seek. Pwede mo siya pangayoon. Kabalo mo pud ang Ginoo sa imong heart. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa imong word today. Thank you, Father, that wala namin na ignorante sa mga spiritual gift nga ihatag nimo sa imong church. I pray, Father, na kining mga spiritual gifts nga imong gihatag o gilay down today, mag-manifest pod sa matag usa sa amoa nga part sa imong body. Para Lord, mag-glorify mo ang name and malid na mo ang mga people towards you. And at the same time, Lord, ma-unite and ma-edify ang imong body, Lord. Salamat Ginoo sa imong word. In Jesus' name, Amen.